Mga kabrid, magandang araw sa inyong lahat. Ito, panibagong hapon, panibagong araw ng paglalathala na naman sa ating munting pagpapakita ng sitwasyon, kalagayan at pag-share ng mga idea at karanasan natin sa pag-aalaga ng manok, mga kabrid. So, para maiba naman, mga kabrid, ibahin na naman natin ang style natin. Mag-share tayo ng experiences natin, mga kabrid. So, tara, samahan niyo ako. Pakita rin natin ang ating mga alaga sa panahon na ganito. Napaka-continuous ng ulan, mga kabrid. So, bago ang lahat, mga kabrid, tara, mag-intro muna tayo. Napakalakas ng ulan sa ating backyard, mga kabrid, hindi tayo makakuha ng magandang video. So, ang ginawa ko, mga kabrid, tara, mag-share tayo ng kunting kaalaman, karanasan na kung babasihan yung sarili nyong karanasan, mga kabrid, ang sinasabi ko ay maaring maging mali, mga kabrid, dahil magkaiba tayo ng naging karanasan. So, isi-share ko ito, mga kabrid, para naman magkaroon kayo ng idea na, uy, may ganun pala. May ganun pala siya. May ganun pala si GPC. So, ito ay ungkol sa, ang video na ito ay tungkol sa mga sa mga manok, karanasan sa manok. So, sinasagot natin ang mga katanungan, bakit si GPC ay mayroong ibang pamamaraan ng pagmamanok? Bakit si GPC ay medyo ganito? Bakit ang small backyard na si GPC ay may konting kaibahan sa pag-aalaga, mga kabrid. So, bakit ganun ang pananaw niya? Bakit ganun siya mag-alaga? Bakit paiba-iba? Bakit nagkakaroon ng distinction? Bakit ayaw ni GPC ng sweaters na mga linyada? Bakit ayaw ni GPC ng paiba-ibang klase o linya ng manok? Bakit mas pumuko si GPC sa iisang linyada lang pagdating sa pagmamanok, yung sinasabi nilang bloodline loyalty. So, bloodline loyalty, mga kabrid, ang ibig sabihin nun, focus sa inbreeding, sa isang linya lang. So, ang inbreeding kasi, mga kabrid, para sa akin, hindi ko sinasabing kasi maririnig natin yun sa iba, ganito, ang inbreeding, ganito. So, ang inbreeding sa akin, may base lang kasi 5 years na rin ako nag-aalaga, nag-i-inbreed ng ating mga manok, mga kabrid. So, nagko-crossbreed din po ako. Nagko-crossbreed din po ako. May tinitingnan lang ako. So, kung paano ba binabalansiyo kasi. So, paano ba niya nasasabi? Paano ba nila nasasabi na mas maganda ang pagdating sa health? Mas maganda ang pagdating sa mga sizes? Or mas maganda din kasi mayroong tsamba na sinasabi. Mas maganda ang din kasi mayroong shortcut. Ang sinasabi kong shortcut at tsamba is yung makapagpalabas ka ng isang gustong-gusto mong klase ng alagang manok, mga kabrid. Yung bagang sinasabi nilang balance, kumpleto, talagang kumpiyansado ka talaga sa ganitong mga labas pagdating sa pag-aalaga ng manok. May mga iba naman na sumuko na sila sa paghahanap ng ganon. Nagtitiwala na lang sila sa iba, sa mga gumagawa, sa mga may kakayanan mag-breeding, mga kabrid. So, ang iba kumukuha na lang 4 months na bumibili, yung iba naman 3 months, yung iba year old, mas makakamura, mga kabrid. So, kasi ang laki ng gastos, mga kabrid. So, ang laki ng gastos sa pag-aalaga ng manok dahil yung sisiw. Depende kasi, pag ang pag-aalaga mo, mga kabrid, ng manok is talagang tutok na tutok mahal na mahal mo yung pag-aalaga mo. Yung tipong halos puyatan mo talaga lagi, kagaya sa akin. So, mga latest na video ko, halos makikita nyo na pagpupuyatan talaga natin yan, babantayin, makikipaghabulan tayo sa mga daga dahil unsafe ang ginagawa natin, ang kakayanan natin sa pag-backyard is unsafe. So, may mga times na babantayan, ganon, kailangan natin mag-CCTV, kailangan natin lahat sa mga taong hindi marunong lumaban yun ang mga kalabanin natin, mga kabrid. So, marami ang pamamaraan, diskarte ng mga magmamanok. Yung iba naman, mga ready to, yung ready na, mga year old na ang hinahanap nila. Iba-ibang klaseng diskarte. So, bakit nga ba, mga kabrid, mas nawiwili ako sa inbreeding, mga kabrid? Ang inbreeding kasi is a long process, mga kabrid. Napakahabang pamamaraan ng paghahanap ng isang uri ng manok uri ng manok na talagang gustong-gusto mo. So, ako, ang gusto ko pong manok, mga kabrid, is yung mga
disinting maglaro. Sa aking pag-aalaga mga kabrid, upon selection, kasi iba-iba po klase mga kabrid ba. Small backyard na ako mga kabrid, pero depende sa ano ko. Depende sa nakikita ko yung growth nila. Kasi sisiw pa lang yan, may selection na akong ginagawa. Iba pa ang behavioral selection na sinasabi, yung ugali nila, na which is nakikita natin na sa laro. Yung iba naman sa body composition mga kabrid, kasi may mga distinctions yan. May mga linyadang hindi mo masasabing ganun ang linyada yun dahil sa body composition nila. Gagaya ng mga tornado hatch mga kabrid, magkakaibang body composition yan. Madidistinguish mo yan sila. Ang blood ay oo, tunay yan. Kasi sa katawan pa lang alam mo na yung mga hipo niyan. Kasi wala namang ganito dyan ganyan. Wala naman. Kahit ang mga makakakita ka by experience, mga sinasabi nila mga kabrid, sa manok mo mismo, makikita mo kung ay oo. Kaya pala yung mga katawan nito is puro halos katawan pambabae, yung sinasabi nilang pusuan. Ay oo, kasi ang mga katawan nito is ganito. Malalaki ang buto, malalapad ang balikat, ganun mga kabrid. So marami. Sa akin, simpleng magbabakyard lang din ako. Kaya nga ang paunawa ko sa inyo mga kabrid, maaaring ang sinasabi ko po sa inyo isa mali base sa mga naririnig nyo, nababasa nyo, or sa naging experience nyo. So sa akin naman willing naman akong i-share ang aking naging karanasan mga kabrid. So maaaring maging mali ito sa inyo, pero para sa akin mga kabrid, ito ang naging karanasan ko. At ikakwento ko to mga kabrid dahil gusto kong tingnan ang sarili ko kung paano na ba, hanggang saan na ba ako, tama na ba ang kakayanan ko, tama na ba ang kalaman natin para bitawan na natin ang pag-inbreed. So tama na ba? So nagsimula ako sa 1/4 na kilso mga kabrid. Ang gustong-gusto kong manok ang mga laruang kilso mga kabrid. Kilso na which is hindi talaga siya baseline. Ang para naman sa akin, ang mga baseline na mga linyada ng manok is yung mga hatches tsaka yung mga round heads mga kabrid. So yung mga paalam ko, base sa pag-inbreed ko, napapatunayan ko na ang kilso mga kabrid na linyada ng manok is talagang hindi siya bloodline. Hindi siya base bloodline na sinasabi. So pag sinabi pong base bloodline, pag inano mo po yan, pinares mo sa kaparehas niyang linyada, pare-parehas ang lalabas, pare-parehas ang katawan, pare-parehas ang itsura, pare-parehas ang kulay mga kabrid. So yun ang palatandaan ko base sa karanasan ko kabrid. Pagdating sa inbreeding ng kilso yan, maraming sasabog siya. Sasabog ang linyada. Sasabog which is magbibigay sa iyo ng pagkakataon para mapapuro sila or makuha mo ang linyadang hinahanap mo. May lumalabas na throwback, mga malatuba, mga gold, may lalabas na gano'n, may lalabas na bakit ganito? May ganitong bakit ganito? Bakit paiba-iba? Pati behavior mga kabrid, may mga distinction na may mga straight comb, may mga P-comb, halo-halo siya. So sabi ko, oo nga talaga ang inbreeding pagdating sa hindi naman pure na baseline ng linyada ng manok isa talagang sasabog. Pero nagkakaroon ka ng mas malinaw na pagsilik kasi magkakahiwalay yan siya Aaralin mo yung distinction. Bakit ganito ang mga lumabas na P-comb? Early maturing. Bakit ganito ang lumalabas ng mga straight comb? Late maturing. Or otherwise, late maturing si P-comb, early maturing si straight comb. Mga ganun. Bakit hindi pare-parehas? So, doon pa lang maano muna na ang kilso pala is hindi siya talagang baseline na linyada. So, halo-halo na rin siya. Doon ko yun napatunayan. Kasi pag in-inbreed mo siya or breed mo siya, hindi siya magiging surprise siya. Iba-ibang lalabas mga kabrid. So kagaya nun mga kabrid, 1/2 na kilso natin. Ayan 1/2 na kilso. 1/2 siya na kilso. Ayun naman yung isa natin is yung ating Boston sweater mga kabrid. Boston dahil cross siya sa sweater na babae. Tapos yung round heads natin which is andito. Puro round heads natin. Ayan. Ayan. Ito naman yung round head na lumabas sa atin sa loob ng 5 taon na pagpababalik-balik natin sa nanay niya. So ang pinakalula nito 6 years old na. Pina-retire ko na mga kabrid dahil nakahanap na ako ng mga ganyan nakagaya niya. Ito ang masasabi ko mga kabrid pagdating sa inbreeding. Damor pala na
The more para mga kabrid na nagpapapuro ka or nagpapataas ng antas ka. Kasi ihiwalay siya, ihiwalay, sasabog siya, ihiwalay, makukuha mo yung mas mataas na antas. I-inbreed mo siya doon, mas mataas-taas naman ang antas. Kaso, ang body composition niya, gaya niya, no? Mga mid to high na siya. Mantalang ang pinakalula-lulan niya, napakahaba ng bias. Napakahaba ng bias, which is ano rin yun, 1/8 na tornado hatch, mga kabrid, na krinos ko sa round heads hanggang sa pinabalik-balik ko na siya. Ayan siya, oh, mga kabrid. Oh. Mid to high lang siya. Ayan, round heads. Mostly sa round heads talaga, mga mababait na, ano, lalo na sa inahin, mga kabrid. Pag inahin na round heads, napakaganda at napakababait. Pero pag mga hatches, nako, inahin na hatches, mga kabrid, by experience, nako, habulan, laging habulan. Laging habulan, napakaiingay, parang mga, ano sila, mga native na manok, mga kabrid. So, ayan, oh. Mga dark-legged ito, dilaw, ayan. Mayroong proseso din by experience on a stage of depende sa ano, pag pangatlong salang mo na sa inbreed, pang-apat na salang mo na sa inbreed, mga kabreed, mayroon na mga lumalabas na mga physical defects na rare. Mayroon namang may mga biyak ang ano, may mga sira ang pitso, mayroong mga isa lang ang tahid, mayroong mga piki, yun, common yun sa pagparehas talaga linyada, lalo na pag inbreeding, magkapamilya, doon ang mga ano, physical defects na nangyayari. Pero pagdating sa behavioral, mga kabreed, madali lang silang i-distinguish. So para sa akin naman, ang pag-i-inbreed or pag-aalaga ng manok, the more na tinututukan mo sila, mga kabreed, the more na mas madali sa iyo ang pag-aalaga, mga kabreed. The more na tinututukan, binabantayan, tinitingnan, pinagmamasdan at ina-analyze mo ang kanilang behavior at kanilang paglaki, height, muscle, reaction, mga kabrid. Kasi iba-iba, mga kabrid, iba ang behavioral progress ng isang kilso, round heads at saka hatches. Kaya nga pag naghahanda ako ng manok, mga kabrid, iba yung treatment ko or priming ko or sinasabi nilang pagkukondisyon sa ating mga alagang manok, mga kabrid. Yung pagpapaigi sa katawan nila, iba yung process ko doon, iba yung setup ko doon sa mga hatches, iba naman ang cycle. So kasi ang mga nilalagay nating multivitamina na nagpapaigi sa kanila, iba ang absorbent nila dun sa, basta iba yung mga kabrid, base sa pag-experience ko din, iba yung nagiging outcome. So pagdating naman sa feeding, iba naman ang outcome pagdating sa oras ng laro, mga kabrid. So marami akong gustong i-share, mga kabrid, marami akong gustong i-share, marami akong gustong sa base sa aking kalaman, pero limitado lang siya, mga kabrid, dahil nga ang sitwasyon natin. So maaring pag maganda ang kalabasan nito, mga kabrid, maaring mag-share tayo ng mag-share. So ayan, mga kabrid, ang ating si Bulik, mga kabrid, na payungan daw. Ang sinyal niya is payungan. So ayan, pag humaba na naman ang lawi niya dahil papunta dun sa may ulo niya, kakainin niya na naman yan, mga kabrid. So hanggang dito na lang. Maraming salamat. Sana, mga kabrid, lagi lang kayo nasa maayos na kalagayan. Thank you po.